Hi guys! So, for today's video, kakatapos ko lang maligo. Actually, gabi na. Pero, usually kasi pag naka-work from home ako, after na ng duty, tsaka kami naliligo ni JD. Kasi, hindi naman kami lumalabas maghapon, nandito lang kami sa bahay. Tapos yun, nag-i-spend lang kami ng time. Ako nag-work, si JD nasa baba. So, after na lang ng duty, tsaka kami nag-asikaso. Kanina, after ko sa work ko, pinaliguan ko muna si Mickey. Kasi, mga 3 days na rin siyang hindi naligo. So, medyo mainit pa rin kasi ngayon. Kawawa din naman yung fur baby na yon kapag hindi siya pinapaliguan. Tsaka, dapat lagi siyang malinis kasi nga, katabi namin siya matulog. Kung nasan kami, nakagitna siya. So, hindi lang siya nandun sa paligid namin. Nakagitna talaga siya. So, by the way, kapag nasa bahay ako, tapos after maligo, ganyan, share ko lang yung routine na ginagawa ko. So, naglalagay lang ako nitong Brilliant na sunscreen gel. Bakit ako naglalagay ng sunscreen kahit gabi na? Kasi parang, diba, kailangan pa rin natin ng protection kahit gabi na or kahit hindi naman tayo lumalabas ng bahay. Kasi, yung UV, hindi lang naman sa araw, di ba? Yung ultraviolet, na ano na yan. Pwede rin, nakakuha din yan everywhere. Sa mga radiation, ganyan. Na-expose din tayo sa mga gadget, ganyan. So, dapat, may protection tayo. Hindi lang naman dapat sa araw lang tayo nagpo-protect ng skin natin, di ba? So, dapat sa mga bagay or mga nakapaligid din sa atin. Hindi ko alam kung tama, pero sa akin kasi yun yung explanation dun. Hindi ako expert, hindi rin ako nagmamagaling. Pero, para sa akin, yun yung reason ko. Para sa akin, disclaimer. Para sa akin yan, yun yung dahilan. Bakit kahit nandito lang ako sa bahay, kailangan ng sunscreen. Kasi protection nga sa mukha. Saka hindi ako yung pala lagay ngayon ng mga iba't ibang skincare. So, usually, nag-i-stick lang ako. Sabon ko, yung niacinamide. Tapos, eto, after nung niacinamide, so, after ko maligo or maghilamos, ito na yung nilalagay ko. Tapos, ang isang hindi ko pwedeng hindi gawin. Actually, simula pagkabata ko, lagi na akong nagpupulbo. Hindi ako nagpa-foundation. Yung liquid foundation, yes. Pero yung foundation na powder, hindi. O yung hindi ako naglalagay nun. Kasi parang sa akin, nalalagkitan ako. Plus, hindi talaga ako comfortable. Siguro, hindi lang ako nasanay. So, hindi pwedeng mawala sa routine ko. So, after ko maligo, or from time to time, kaya nga ako nabansagan dati nung high school na powder girl. Kasi lagi ako nagpupulpo. Yung iba kasi parang ayaw nila ng pulbo. Pero sa akin, parang hindi ko fresh pag hindi ka nakapulbo. Johnson's yung ginagamit ko na pulbo. Pero ngayon kasi, may bagong na kasi si Johnson's parang bagong labas na. So parang hindi na ganito yung texture niya. Parang may pagka bang tawag doon? Baking soda. Parang mga ganun. Parang makintab na siya na hindi na ganun ka dati. Luckily, meron pa kami sa tindahan, may nabili pa kami. So, nag-hoard kami ng ganito. Kasi, mas feel ko yung Johnson's talaga. So, sana lang, hindi pa maubos yung, may mabilan pa kami. So, hindi ko rin nakakalimutan na maglagay ng pag nandito sa bahay, kahit papano, syempre, magpabango pa rin tayo. So, ang ginagamit ko, itong Fascinating Sakura. Nabili ko to siya sa Miniso. Diyan, sa SM San Jose del Monte. May Miniso dyan. So, dun ko binibili to. Ano kasi siya, parang yung scent niya, hindi siya matapang, hindi rin siya sobrang mild. Ayoko kasi ng mga scent na parang girly. Yung mga parang bulaklak or candy. Gusto ko yung parang mabango ka.
pero hindi sobrang girly, ganun. Pero hindi sobrang tapang na. So, yun nga, sa ngayon, ang pinagkakaabalahan ko kapag hindi ako, wala ako sa work, or nandito lang ako sa bahay, so, nag-start kasi ako mag-affiliate. So, kwentong affiliate tayo ngayon after nung ginagawa ko sa face. So, yan, tapos na ako. Wala na akong ilalagay. After ng powder, tsaka ng pabang, okay na yun. So, kanina, share ko lang na naka-receive ako ng bagong product galing sa Face You. So, nagawa ko naman siya ng content, and at the same time, na-try ko na yung product. Okay yung product. Hindi sobrang tapang nung pagiging minty niya. Hindi siya sobrang minty. Mabango siya at the same time. Kasi, parang ngayon ko lang narinig na may baking soda, di ba? Parang kakaiba siya. And then, at the same time, nakikita ko din sa TikTok na maraming yung nag-affiliate or nagpo-promote na tong toothpaste na to. So, luckily or napakaswerte kasi nabigyan tayo or isa tayo sa napili na mabigyan ng free sample. So, yan, na-try na natin. Pero, hindi ibig sabihin nun, porque nagawa na natin siya ng content, titigil lang tayo doon. Hindi lang yung pagiging affiliate kasi, hindi siya yung, kapag nakapag-post ka ng product, kunyari, naka-receive ka ng isang product, tapos, na-post mo na siya, hindi titigil yun doon. Parang, from time to time, syempre, kailangan mo rin gumawa ng ibang content about dun sa product na yon. Kailangan, ibang ideas naman, ibang videos naman, ibang promotional material naman yung gamitin mo sa pag-promote ng product through TikTok. Or, pwede mo siyang i-post din sa Facebook, ilagay mo lang yung yellow basket link mo. Kasi paano kakikita kung mag-stick ka lang doon sa isang video, diba? Kung hindi ka rin naman, parang, naggawa ka na ng video, diba? So, ano mo na, ituloy-tuloy mo nang, huwag kang magsawa. Hindi porket nakagawa ka ng isa, stop ka na. Hindi ganun yung pagiging affiliate. So, natutunan ko na parang, once na nag-affiliate ka sa TikTok, hindi yung more on gusto mo lang is makakuha ka ng product. So, parang win-win situation kasi siya. So, nakaka-receive ka ng product at the same time, pinopromote mo yung product, napopromote yung product nung mismong seller nito, and then nagkakaroon ka ng commission. So, through commission kasi, yung pagiging affiliate, nagkakaroon kami ng income through affiliate. So, through commission basis. So, di ba, na-promote namin, ginawa namin ng content yung product. So, kailangan talaga namin, or wag namin kalimutan na ilagay yung link ng yellow basket. Kasi, paano kami makakabenta? Paano kami magkakaroon ng commission kung wala yung link, di ba? So, kailangan mo talaga, yun yung number 1 na kailangan tandaan kapag gumawa ka ng content about sa product. Wag mong kakalimutan yung link ng yellow basket. I mean, ilagay yung link ng product. Kasi sa pagiging affiliate, pwede ka naman maging TikTok seller or affiliate sa TikTok kahit wala kang on-hand na product. So, makikipag-affiliate ka lang dun sa mga brands. So, ilalagay mo lang yung link nila, ipopost mo lang, gagawa ka lang ng content. So, yun na yun. Sa ngayon, meron pa akong dalawa na, actually 3 to. Meron pang isa na hindi ko pa nabubuksan na parcel. Nagagawan ko din ng content. Sa ngayon kasi, kailangan kong i-manage yung time ko since nag-work ako, tapos medyo late na rin ako nakaka-uwi sa gabi. Kailangan ko pa talagang i-manage. Since nag-i-start pa lang ako sa pagiging affiliate, hindi siya ganong kadali. At the same time, kailangan mo rin siyang pag-aralan. Kasi may mga masasagasaan ka sa pagiging affiliate mo. Unang-una yung oras mo sa trabaho. So, kailangan kapag nasa work ka, stop mo na yung pagiging affiliate mo. At the same time, yung pagiging mommy mo, ganun. Yun yung nare-realize ko ngayon na parang kailangan ko talagang magkaroon ng timetable or kumuha ng schedule ko. Kailan ako mag-work, anong oras, at hanggang anong oras ako dapat mag-work as affiliate.
kasi ayokong makain yung buong oras ko, yung buong free time ko. Ayokong makain yun ng pagiging affiliate ko kasi mawawalan ako ng time dun sa dalawa kong anak. So, dapat balanse. So, since wala na nga ako sa umaga, so pagdating ko pa sa gabi, may iba pa akong activities na ginagawa. So, sinisingit ko yung pagiging affiliate ko dun. Pero, hindi dapat na maging affiliate ako the whole night. Kasi, syempre, kailangan ko rin ng quality time sa mga anak ko. Yun yung mga na realization ko sa isang linggo kong pagiging affiliate. So, 1 week pa lang akong affiliate or active sa pagiging affiliate ngayon sa TikTok. So far, may mga pumapasok ng commission, siyagalan talaga, diskarte. And, isa rin sa napansin ko, kailangan mo rin talagang makipag-engage sa ibang affiliate. Kasi malaking tulong. Since nag-start ako last week, nasa 300 plus pa lang yung followers ko. Nung trinay ko na sundin yung proper engagement na tinatawag ng mga affiliate, as of today, meron na akong 1,500 followers sa TikTok. So, nakakatuwa lang kasi, syempre, hindi naman din lalabas yung FYP mo sa TikTok kapag wala ka masyadong followers. So, kailangan mo rin talagang maghanap ng followers. Kailangan mo makipagtulungan sa ibang affiliate para dumami yung viewers mo, para ma-promote yung mga products at yung mga videos na pinopost mo sa TikTok. Kailangan mo sila kasi ang ginagawa nila is pina-follow ka nila, hina-heart nila yung ginagawa mong content, at the same time nire-repost nila, nagko-comment sila doon. So malaking tulong yung pakikipag-engage mo sa kanila. So ang kailangan mo lang gawin is makipag-engage ka rin sa kanila. So yun lang. So shinare ko lang ngayong video na to yung journey ko, 1 week journey ko sa pagiging TikTok affiliate. And so far, marami pa kailangan matutunan. And then, marami pa rin kailangan i-improve. So, hopefully, magtuloy-tuloy. Kailangan lang talagang tiyaga. So, yun lang. Thank you for watching!